We begin with Leth Narciso, DZRH. Good morning, Yusek. Ma'am, may sinabi po si Senator Amy na haharangin niya sakaling ma-appoint si Secretary Remulla bilang ombudsman dahil parte daw ito ng plano para ipakulong si VP Sara bago mag-2028 election. Ano pong reaksyon ng palasyo? Sa statement po ni Senator Amy, mas marami po sigurong katanungan na maibibigay dito. Unang-una, ano po ba yung nais niya ipahiwatig? Pagbibigay ng hustisya sa bayan o pagpoprotekta sa kaibigan? Ang nais niya po bang maging ombudsman ay hindi man lang kakantiin o sasampahan ng kaso kung mayroong dapat na sampahan? Ang mga Duterte, ang mga kaibigan ng mga Duterte, allies ng mga Duterte. Hindi pa po ba mas nararapat po na maging independent ang magiging ombudsman dahil independent constitutional body naman ito at kinakailangan na magsampa ng kaso kung nararapat. At hindi po dapat katakutan kung wala naman magiging talagang kasalanan ng mga Duterte na siyang kinatatakutan niya. Hindi naman po ibig sabihin nito ay hindi dapat sila sampahan ng kaso dahil kaya naman nila ipagtanggol ang kanilang mga sarili. So ano po ba ang hinaharang dito ni Senator Amy? Ang mga maitatalagang ombudsman na dapat ay hindi kantiin ang mga kaibigan? At isa pa pong tanong, saan po kaya nabili o ano kaya manufacturer yung parang bolang kristal ni Senator Amy? Dahil siguro mas magandang ma-recalibrate ito para hindi lang bali-balita ang nasasagap ni Senator Amy, kundi mga kwento na mayroong ebidensya. I'm sure the President heard about this, ma'am. Ano po yung reaksyon niya na galing po sa kapatid niya yung pahayag na yun? Alam naman natin ng Pangulo pagdating kay Senator Amy, kapatid niya naman po yan, ay hindi siya nagsasabi po ng negatibo. Ana Badjo, GMA News Online. Morning, ma'am. Ma'am, gusto lang po naming malaman yung tugon ng palasyo sa panawagan po ni Senate President Cheese Escudero for Malacanang to come up with a negative list of infra projects that cannot be funded under the proposed budget po for next year. Dapat daw po mas maging proactive tayo kaysa sa huli po natin aalisin yung mga projects na to. Ang kanyang suggestion po ay welcome naman po. At katulad ng sinabi natin kaninang announcement ng Pangulo, inuutusan po ang DBM at ang DPWH na busisiin po ang sinasabi nilang mukhang nagkaroon na naman ng mga insertions. So, kailangan po talaga itong maaral, ma-evaluate kung tama po talaga ang nasasabi. Ma'am, how about po kaya sa call niya na magkaroon po ng moratorium para sa mga new flood control projects for next year kasi billion-billion pa rin daw po yung mga hindi nagagastos under the 2025 budget? Sinisimula na po ito ni Secretary Vince ang pagtatrabaho dito. Thank you, ma'am.